Yeah, what's up mga master? Mark Music here at dito na tayo sa ating part 3 ng ating usapin mga master. Practice versus rehearsal. Yan, pag-usapan natin to mga master. Let's go! Doon sa sinabi niyang hindi lang naman pagtugtog ng instrument yung worship. Tama ka po doon master. Hindi lang naman, pero ibang usapan yun mga master. Usapin kasi natin mga master na practice at rehearsal is nandoon na yun mga master. May worship na tayo mga master. Tinawag tayo dito sa gawaing ganito mga master. Tama naman yung sinabi nyo mga master na hindi lang naman sa pagtugtog. Pero ito mga master yung point natin. Kung ganun pala yung rason natin na okay lang naman itong ginagawa ko, worship na rin ito, ganyan, okay lang to, G, E minor CD tayo hanggang the whole 10 years. At yun, kontento na tayo sa ganun kasi yun, okay lang naman kasi hindi lang naman ang pagtugtog dito yung worship Yung pag-walis-walis natin sa church, paglilinis natin, pag-ayos ng mga gamit sa church is worship na rin yun. Yes, tama po kayo ng mga master. Lahat dun ng sinabi is tama. Hindi lang ang pagtugtog ng mga instrument yung tinatawag na worship. Pero ito yung tanong ko mga master. Ito. Bakit nandiyan ka paghawak ng gitara? Kasi, yun yung calling mo. Ikaw yung binigay dyan na nakatuka dyan sa gawain na yan. Ikaw yung guitarist, ikaw yung drummer, ikaw yung song leader. Dyan ka. Kung babalikan natin mga master, ito sa Bible mga master, di ba? Babalikan natin. Bakit may mga Levita, mga Levites na may lahat, di ba, worship tuwing may mga event sa Bible na success sila o may kagaya ng dati sa time ni David, pag nanalo sila, nag-worship sila pagkatapos. Di ba? At si David, naghanap siya talaga ng mga maghawak ng maglilid ng praise and worship. Oh. Kung titignan lang natin, kung titignan natin, siyempre mga master, di ko sinasabing mali na yun yung hindi lang worship. Pero ito kasi calling kasi ito Kung wala kang calling sa music at nagtitimpla ka ng kape sa music team o si pastor, tinitimplahan mo. Actually, worship na rin yun Matawag natin ng worship yun kasi nandun yung heart mo na wala nang mag-uutos sa'yo ba. Kumbaga, timplahan mo kami ng kape. Wala na. Ikaw na mismo. Nasisense mo na sarili mo. Uy, pagod to sila. Pagod to sila. Nakailang set na sila. Na pabalik-balik dyan. Nag-rehearse. So, magtimpla ka ng kape. Ikaw na mismo yun. Ikaw walang nagkukuman doon. Ito yun mga master. Kasi, na-call tayo dito sa paghawak ng instrument is gagawin natin yung same as nagtitimpla tayo ng kape. So, hindi naman siguro pwede na dito lang ito G lang ako, kunin lang namin lahat ng kanta sa G sa isang key. Hindi naman pare-pareho yung pitch mga master ng boses, diba? Kaya nga may napipiyok ng mga singer kasi pinipilit natin G tapos sabihin natin na kontento na kasi kami dito kasi nandito na yung heart namin sa music tapos ito na. Paano natin mabibigyan ng maganda? Hindi ko naman sinasabing bibigyan as in siprahin mo talaga yung original naman. Hindi. Kung ano yung kakayanan mo, ano yung call mo, naramdaman mo na ito dapat ang karapat dapat Parang nagtitimpla ka ng kape na ito, pagod na yung music team mo. Si pastor, pagod na, timpla ko siya ng kape. Wala nang magsasabi mag-uutos sa'yo, ikaw. Kung itong gagawin mo, kung sabihin mo na kontento na ako dito sa chords, isang chords G, family chords ng G, lahat ng kanta kukunin namin dito sa family chords ng G. Paano yung song leader natin na hindi niya, may mga kanta na key of G na hindi niya abot, struggle siya. Anong gagawin natin doon? Siguro doon na tayo mag-question na kailangan ko pala talagang mag-exceed sa pag-aaral ng gitara. Kumbaga ikaw, isipin mo sa sarili mo, wala nang walang nagko-command. May isip mo ba na hirapan si song leader namin, paano kaya to? So sometime ngayon hindi na excuses yung kasi
Unang-una, maliban na lang siguro doon sa mga lugar talaga na yung kagaya nung pinagmimisyonan ko na walang internet, kaya di minsan ako nakaka-upload doon sa mission ko kasi maghanap pa ako ng piso wifi or pupunta pa ako sa mga signal para makaroon ng access sa social media, magkaroon ng idea. Ito yung point mga master. Accessible na ngayon ang knowledge sa gitara. Sobrang dami na, pakadami na. Wala kang kakayanan na magbayad ng magpa-tutorial ng professional na mga music instructor. Meron na tayong mga social media ngayon. Ang dami-dami na mga master, YouTube, Facebook, lahat isabi nyo na nandyan na ang knowledge sa gitara. Paano mag-improve. Napakadami nang nagtuturo, master. Sobrang dami. Kaya hindi na siya excuse na okay lang ito, yung chords na to. Ito mga master, maikikwento lang ako sa inyo mga master. Meron akong napuntahang church. Wala talaga silang knowledge about kung paano yung transpose, ganyan. Kasi yung area nila is walang signal, malayo. Ang tinutukoy ko dito mga master is yung mga napupuntahan ko sa mission, yung mga tribal churches. Yan. As in, yung lahat ng kanta nila, kinukuha lang nila sa tatlong chords na yan, yung A, D, E. Yan. Minsan G, C, D. Yan, yung mga tatlo, ganyan lang. Kasi, yun mga master, pwede ko masasabi yun na excuse yun doon sila sa tinatawag na mag-exceed. Kasi una-una, wala silang cellphone. Yung mga gitarista. Ito, mga gitarista masarap. Yun nga, may na-encounter pa nga ako gitarista na talagang as in, ano talaga sila, yung mga tribe talaga sila. Sabihin lang natin, walang-wala talaga sila, hindi sila marunong paano mag-search ng mga chords sa internet kung makakahiraman sila ng cellphone. Yun siguro masasabi ko, master, na excuse doon mga master, at alam ni Lord yun. Kaya ako pinapadala doon sa lugar na yun mga master, kasi yun pala yung call. Kasi nag-aaway-away na sila. Ito mga master, balik tayo sa kwento, nag-aaway-away na sila. Hindi nila alam kung saan ang mali kasi ang sinisisi nila doon yung kanilang singer kasi lumilihis. Ang singer naman sinisisi nila yung chords mo mataas. Ngayon, siyempre yung pastor nila doon is ganun din, tribal din siya. Hindi rin niya wala siyang knowledge talaga about sa music. So ito yung prayer niya mga master. Ito yung prayer niya. Sana magkaroon dito ng music instructor magpunta dito, tuturuan kami. At yung araw na yun master, yun yung katuparan ng pagpunta ko doon mga master. Nagpunta ako doon sa time na yun at sabi nila sa akin, ganito, ang dami lang sumbong, ganyan. Ayusin niyo yung ano yun. Ito lang sinabi ko, sige pastor, patugtugin mo yung music team mo. Then pinakinggan ko sila. Ito yung nangyari mga master. Pagkanta nila ng pagkanta, hindi pa natapos yung kanta nila is pinatapos ko na kasi siyempre alam ko na nahirapan talaga yung song leader. Sabi pa nga ng singer, yan. Ito mataas. Kaya yun. Pinababa ko sila, tapos nag-ikot kami, kinausap ko sila ng masinsinan. Sabi ko, kailangan nyo ng aralin yung family chords. Pinag-isang gitarista doon. Dito lang kasi namin kinukuha yung mga kanta, ganyan. Oo nga. Kaya dito, wala tayong sisihin kasi lahat dito is walang idea about paano igawin yung transpose. At tinuro ko sa kanila mga master yung Nashville system yan. Tinuruan ko sila kung paano mag-transpose ng mga kanta doon sa mga kanta nila na mga simple mga kanta. At natutunan nila yun mga master at grabe yung pasalamat nila mga master. Pero siyempre, nagpasalamat ang unang-unang na may taas ang Panginoon. Pero ako ginamit lang ako doon master para makapunta doon sa tribe na yun mga master. Yan. Napahaba yung kwento ko mga master. Ang Panginoon natin mga master na pinaglingkuran, gustong-gusto niya na wini-worship siya. At ang patunay dyan is sino ba yung kilala natin sa Bible na malapit sa puso ng Panginoon? Sino? Si Haring David. Ngayon, anong trabaho ni Haring David? Musician. At lagi-lagi oras-oras siyang umaawit. Mga bagong awit. Actually mga master, yung book na Psalms mga master,
is awit po yan ni David mga master. Lahat po yan is awit ni David. Sobrang dami. Isa sa pinakamarami mga master na verse sa Bible mga master. Yung Psalms. At lahat yan mga master is awit ni David. Yun lang mga master para sa ating episode na to mga master. Sa ating practice and rehearsal. So, yun, marami pa tayong topic about dito mga master. Stay tuned lang kayo mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.